Nakasama ka na ba sa isang trip kung saan merong 15 plus destinations sa loob ng 2 days and 1 night? Nakakapagod, di ba? So, here is how I trimmed that down to 4 major destinations without compromising the experience. Plus, may cultural immersion pa. Ako si Jin at itong Project Tahak sa Quirino Province na may side trip sa Dinajawan Beach, Aurora. Kumusta? Ako si Jin at ngayon ay nandito kami sa Quirino Province! Woo! Marami muna akong kinonsidera bago nag-materialize yung trip na ito. Nag-research, kumausap ng tourism officer, ng village information personnel, ng business owner, and even locals to have a curated and coordinated tour. Paka-underrated ng Quirino. Dami pala magagandang spot dito. Hanap-hanap ka pa sa ibang lugar, meron ka mamayad sa Quirino. First stop namin ay sa Ganano Falls. Pero bagong lahat, we visited the Difun Tourism Office kung saan sinalubong kami ng malapyas ng agahan ng team ni na Sir Francis, ang Difun Tourism Officer, na noong una ay nagtanong sa amin kung okay lang ba sa amin ang mag-agahan ng silog lang. Well, this is not silog lang. Salamat, Difun! Then we headed to the jump off of the Ganano Falls kung saan hinihintay kami ng mga batang ito para ipagmalaki ang kanilang Igorot heritage. Welcome to Baguio Village! Welcome to Ganano Falls! Inabot kami ng halos 4 na oras sa pagtahak sa Ganano Falls kasama ang 3 maliliit na sub-falls nito at kumain ng nakakamay gamit ang ubak o platong gawa sa balat ng puno ng saging na ginagamit kapag may kasalan at malalaking selebrasyon. At ang aming kanin, niluto gamit ang kawayan. Pagkahapon, dumiretso kami sa Governor's Rapids sa Madela. Dito na kami naging close sa mga guest ko. 1 to 10, gano'n ka ka-excited? 11. Oh, excited? Excited, ma'am? Paano ba naman kasi? May adrenaline rush na ang lahat dahil sa sobrang extreme na mga activities. Dito na rin ako nakarinig ng di mabilang ng mga mura. From boating to cliff and rope jumping, caving, at oo, merong waterfall sa loob ng kuweba at water tubing. Kinabukasan naman, we traveled to Nagtipunan para ma-experience ang Bukidnon vibes na meron sa Landingan Viewpoint. Bentahin nito ang mga gardens nito pero unfortunately, iilan lang ang namukadkad ng mga bulaklak ngayong Abril. But nonetheless, the overlooking view is as stunning with only few flowers on the field. Maaga kami rito at naunahan pa nga namin ng caretaker sa pagbubukas ng lugar. Kaya nasolo rin namin ang cafe nila. Beto in Quirino! At bago tuluyang umuwi, nagtampisaw muna kami sa asul na dagat sa Dinajawan sa Aurora sa loob ng halos 3 oras. This was our perfect way of ending the trip lalo na at summer na. I will share more details